Handa daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpa-aresto sa ICC. Nasa Hong Kong ngayon si Duterte pero itinanggi niyang tinatakasan niya ang posibleng paglabas ng arrest order. Narito ang agenda report ni Hannah T. Matagal na akong hinahabol ng mga ako raw yung Ito ang reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kumukulong warrant of arrest umano ng International Criminal Court laban sa kanya. Iniimbestigahan ngayon ng ICC ang crimes against humanity, bunsod ng libu-libong pinatay dahil sa war on drugs ng Duterte administration. sino ba naman gustong pumatay? Depensa ng dating Pangulo, kung totoo man ang mga akusasyong responsable siya sa libu-libong buhay na kinitil sa drug war, ginawa niya lang daw ito para sa kapakanan ng mga Pilipino. Una nang kumalat ang mga report tungkol sa warrant noong nakaraang linggo na sinundan ng paglipad ng dating Pangulo papuntang Hong Kong noong Biyernes para sa isang Thanksgiving event ng OFWs para sa kanya. Sabi sa ilang mga ulat, natunugan daw ni Duterte ang arrest order kaya ito lumipad pa Hong Kong. Pero agad na bumuelta ang dati niyang Chief Legal Counsel na si Salvador Panelo. Fake news daw ito. Kinumpirma rin ni Solicitor General Menardo Guevara na wala silang natatanggap na formal na komunikasyon mula sa ICC at ang DFA daw ang unang makakatanggap ng notice sakaling meron nga. Pero kung totoo man ang arrest order, sinabi ng dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta na handa siyang makulong at nagawa pa nga niyang magbiro. Mag-contribute kayo, bas kayo $5, $10 para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Bumuhos naman ang luha ng kinilala ni Digong ang sakripisyo ng mga OFW sa Hong Kong. Nakaka-relate daw siya dahil noong bata siya, iniwan din daw siya ng kanyang ama para magtrabaho sa ibang lugar. It would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. Nagbiro din siya sa mga babae sa audience. Matagal pa naman ako dito, isang buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat. Kung kailangan daw ng mga OFW ng atensyon ng Hong Kong government, willing daw si Digong na pumunta sa HK ulit para tumulong. Hong Kong and Davao City are equidistant. 1 hour 30 minutes lang rin ang... So I can come. Kung hindi ninyo kaya, baski ano klase yung problema, kung hindi na ninyo kaya, tawagan ninyo ako. Hahayaan na raw niya ang taong bayang magdesisyon ng maigi pagdating sa pagpili ng mga kandidato. Pero prinisenta niya ang ilang PDP senatorial bets sa event, kasama ang dati niyang aide na ngayoy senador na si Bongo, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at ang dating Executive Secretary ni PBBM na si Vic Rodriguez. Bagamat masungit at matapang daw ang anak ni Digong na si Vice President Sara Duterte, maswerte raw ang taong bayan kung susundan talaga ng bise ang yapak ni Tatay Digong. Maswerte kayo kung yan ang magsunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Nag-post naman ang isang matalinghagang pahayag ang bunsong anak ni Digong at kasalukuyang Davao City Mayor na si Sebastian Duterte. Anya, kapag tumawag umano si Digong at ito'y bluff, tapos na umano si Marcos. Bagamat hindi tinukoy ang konteksto ng mensahe, tila cryptic message ito tungkol sa sigalot sa pagitan ng dalawang pamilya, lalo na't papalapit ang midterm elections. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.